Good morning! It's me, Pinay Girl! And Jason. Today is Saturday. Wala po kaming pasok ni Habi and we have no work, right? Together. And si Habi po ang unang gumising and sumunod po si Pinay Girl. You just woke up first, right? Yep. Okay. Ngayon is nandito na kami sa sofa bed and nanonood kami ng movie. Wow! What is it? Tea time. Tea time for me. Yep, tea time for you. Coffee for me. Okay. Say hi to all of our subscriber and followers. Hi. It's too early for this. Honey, put your camera away. I'm so embarrassed. This intro, this is me, Pinay Girl, taga-balot, taga-hugas, taga-linis, taga-ihaw dito sa USA! Bago natin pag-usapan ang buong kwento ni Pinay Girl dito sa USA, at marami pa din talaga ang nagtatanong kung paano nga ba ako nakarating dito sa USA, at nagtatanong din sila kung kailan daw ako nakarating dito dahil hindi sila naniniwala na kapatid ko si Maria Lasin dahil nga magkaiba kami ng country at ngayon lang ako daw nila nakita. Sa totoo lang guys, yan po talaga ang gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Bago ang lahat, kailangan ko munang maglinis sa aming apartment dahil nga day off ko today, so may time tayo para maglinis. Kasi nung unang nag-vlog ako at pinakita ko yung apartment namin, ay madami talagang nambash sa akin, bakit daw hindi ako naglilinis. Minsan talaga ay gusto nila maging perfecto ang bahay nyo kapag pinapakita nyo. Kasi ako talaga ay kapag nasa work ako at pag-uwi ko, napapagod din ako. Minsan nakalimutan ko maghugas pero mamaya gagawin ko lang din naman. Sinasabihan ako nila makalat, hindi nagliligpit ng pinggan at hindi naglilinis. Hindi naman po porket nagkamali ka ay hindi ka na marunong maglinis. Sa totoo lang talaga dito sa social media kapag magkamali ka ay parang tingin sa'yo ay makalat na, hindi naglilinis, babae pa naman. Sa tuwing talaga naiisip ko, grabe talaga dito, no? Kailangan ipakita mo talaga sa kanila na, ay, naglilinis ako ngayon, ganun. Ako minsan ay hindi ko na pinapakita na naglilinis talaga ako ng buong bahay. Kasi nga may work ako, minsan ko na lang napivideo ang sarili ko na naglilinis ako. Nang time lang talaga na hindi ko naugasan yung pinggan ko, nilagay ko lang dyan. Kasi nga natulog na ako doon, pagising ko ay nakalimutan ko dahil gabi na po ako nakauwi sa work. Hindi po talaga ako perfecto, minsan makalimutin din. May mga time talaga na tinatamad ka minsan, lalo na galing kang work. So minsan hindi mo mahugasan yung pinggan mo dahil nga sa sobrang pagod mo din. Pero hindi naman porket na hindi mo nahugasan ay hindi ka na maglilinis. Tama naman sila, priority talaga ang paglilinis ng bahay. Meron lang talagang araw na nakalimutan mo at tinatamad ka. Punta na tayo sa backyard namin o nasa labas na nga si Habi. Sobrang lamig na naman talaga dito kahit pa springtime na grabe talaga. So dito nga kami nagre-renta ni Habi. Ito ang backyard namin. Kung nakikita nyo, ang ganda talaga tingnan lalo na pag springtime. Ang ganda talaga sa labas. Ngayon, papasok tayo sa loob. Here we go. Okay. Itong apartment namin ay hindi talaga ito kasing laki. Kasya lang talaga sa amin ni Happy. Dami kasing nagsasabi na dapat daw lumipat na kami sa malaking apartment. Buti pa daw yung ibang Pinay na may asawang apam ay maganda ang buhay, malaki ang apartment. Wala tayong karapatan pagsabihan sila. Buti pa daw yung iba ay may malaking apartment. Ibuhay nila yan at upward naman nila siguro. Pero kami ngayon ay nagtitipid talaga muna. Pero kung may anak siguro na kami at nandito na yung anak ko, time na siguro na maghanap din kami ng malaking apartment kasi hindi naman pwede na yung anak namin ay walang bedroom. Iniisip ko din talaga yan. Kaya pag-iipunan talaga muna namin. So sa ngayon ay masaya muna kami ni Habi dito at kontento. Ang importante ay nagmamahalan kayo at masaya ang pagsasama. Ayaw ko kasi magpaka-impress sa mga tao na ay nandito talaga ako sa USA, kailangan malaki ang bahay namin ni Habi, nirerentahan, maganda ang buhay namin. Ayaw ko talaga ipe-pressure yung husband ko. Hey guys, kakatapos ko nga lang maglinis and ngayon sasagutin na natin ang mga nagtatanong kung paano nga ba talaga si Pinay Girl nakapunta dito sa Amerika. Before that, ipapakilala ko muna sa inyo ang aking husband. Come here, honey.
Hey, honey, how are you? I'm pretty good. How about you, hun? I'm good, good. Yeah. Well, my name is Jason. I am Marifel's wife, Peanut Girl. You watch her videos, and sometimes you'll see me now and then. But you always catch us when we're doing videos together. That's when we're spending time together. Yeah. I know, guys, you didn't see him, my husband, much because he's always busy in life. So that's why when he catch us in a video, we're spending time together. Like this is what we do, talking and doing, having fun somewhere. So you'll see us going to the mountain a lot. We like going to road trips because the mountains are close by. So we go play in the snow sometimes, go on car rides, but on our days off when I'm not busy, I'm spending time with my wife. And you see what we do. Oh yeah. But this is my wife, and I'm going to let her take over. She's doing such a good, guys. Thanks for the support out there. And I'll see you in the next video, guys. Thank you. Okay, thanks so much, honey. Ngayon, back to topic tayo. Sandali lang natin nakasama yung husband ko dahil may mga importanteng gagawin at sobrang busy niya din talaga. Kagaya nga ng sinabi niya, minsan lang kami nagtagpo ng landas kapag wala kaming trabaho. Pero guys, okay lang naman kahit minsan magkasama kami ni Habi sa vlog dahil nga sa sobrang busy namin sa buhay, at least makikita nyo pa rin siya. Kasi itong vlog ko, more on Pinay girl talaga. Pero sa totoo lang talaga, kapag kasama ko yung husband ko, nahihirapan talaga din ako mag-English dahil hindi ko alam kung ano ang isasabi ko sa kanya. Minsan nawawala ka talaga sa isip mo. But dito sa social media, kapag magkamali ka, ang daming perfecto. Lalo na kapag mag-i-English ka, tas marong gramming, Diyos ko, wag na lang. Let me introduce myself to you guys na ang totoong pangalan ko ay Marfel, but known of Pinay Girl. Dahil nga yung ginawa kong page ay pinangalan ko talaga Pinay Girl para mas madali akong tawagin. Bago ko nakilala ang aking American husband ay may anak na ako at single mom po ako. May anak na akong isa dahil nga may karelasyon ako noon na Pilipino, hindi naman nag-workout, naghiwalay din kami. So bago ko nakilala yung husband ko, sinabi ko talaga sa kanya na may anak na ako. Kapatid ako ni Mario Lassen, alam ko na kilala niyo talaga siya sa social media, and ako po ang ate niya na nakatira na ngayon sa Amerika. 10 po kaming magkakapatid at ako naman ang pangwalo at si Mariel naman ang pangsyam. Alam ko na napanood nyo na talaga ang buhay namin doon sa Siargao na nakatira lamang sa dagat. Nagtataka sila kung bakit hindi ako nila nakikita sa mga vlog ni Mariel, pero yung iba kong mga kapatid ay nandun. Kaya sinasabi nila, magkapatid nga ba talaga kayo ni Mariel? Bakit wala si Mariel sinasabi na may kapatid siya sa Amerika? To be honest talaga, nung nagbo-vlog sila ng mga kapatid ko, ay hindi po talaga ako mahilig sumama. Gusto ko lang talaga nasa bahay lang ako kasi tinatamad po talaga ako kapag magbe-video, tapos ang tagal matapos. So ngayon ay nagtaka sila, oy, may kapatid pala si Mariel sa Amerika. Kagaya nga ng sinabi ko, no, 2 years pa lang ako dito sa USA. Si Mariel ay matagal na po siyang nagba-vlog at matagal na din siya sa Australia. Nung nag-vlog siya ay nasa Pinas pa po ako, hindi pa ako nakarating dito. 2 years pa lang ako last year dito sa USA, kaya walang nabanggit si Mariel noon na may kapatid siya dito sa USA. Marami kasi ang nagtatanong, may kapatid pala si Mariel, ba't hindi Mariel sinasabi sa mga vlog niya na meron siyang kapatid dito? Kasi nga matagal na si Mariel nagba-vlog noon sa Australia at hanggang ngayon. Ako ay nagpa-process pa lang ako ng visa habang papunta dito, kaya wala pa po talagang nabanggit si Mariel. At hindi pa po talaga ako nagba-vlog simula nang dumating ako dito. Naisipan ko nang mag-vlog sa aking sarili nung nabigyan ako ng confidence sa akin sarili dahil ayaw ko talaga ang pagbablog. Sinasabi ko talaga sa sarili ko noon, ayaw ko mag-vlog, kaya hindi nga ako sumasama sa mga kapatid ko dahil tinatamad talaga ako mag-video. Gusto ko talaga private ang life ko. Ngayon na nakarating na ako dito, yung ayaw kong gawin ay ginawa ko na. Dalawa na kami ni Mariel na nasa ibang bansa. Ako naman ay nandito sa USA, siya naman ay nandun sa Australia. Hindi talaga namin akalain na mapunta kami dito sa lugar na aming napangasawa at doon siya sa Australia. Dahil nga ang hirap ng buhay talaga namin. Alam nyo naman siguro na nakikita nyo ang mga binablog ng kapatid ko, yung magulang namin ay sobrang hirap din po talaga. Nagaling talaga kami sa hirap ng buhay dahil yung magulang namin ay mangingisda nga lang. So nakikita nyo kung saan kami nakatira ay sa dagat lamang. Yun ay gusto talaga namin dalawa na makatulong din sa pamilya, no? Dahil nga ano kami naghirap ay ginawa na lang talaga namin inspiration na sana makatulong kami balang araw sa aming
magulang dahil nga ang dami naming magkakapatid dahil kung lahat talaga kami ay walang-wala, grabe po talaga siguro yung magulang namin na parang walang makatulong kung iisipin mo talaga. Dahil ako, ang taas din talaga ng pangarap ko, gusto ko makatulong sa aking pamilya. Dati talaga ay yun iniisip ko na pero hindi ko talaga akalain na mapunta ako dito. So, kaya grateful po talaga ako na narating ko man ang meron ako para rin din sa aking anak at sa aking pamilya. Nung dumating ako dito, last 2024, isa talaga yung kapatid ko ang nagtulong at nagbigay sa akin ng confident na mag-vlog dahil nga nandito na ako sa Amerika, i-vlog ko daw yung buhay ko dito para malaman nila na may kapatid si Mariel na nasa Amerika. Kaya naisipan ko talaga na mag-vlog na. Nag-YouTube talaga ako pero hindi ko pinagpatuloy. Nga, lumipat ako sa Facebook, nagre-reels ako, upload lang ako, sayaw ng sayaw, hanggang sa nakilala nila ako na may kapatid pala si Mariel sa USA. Kaya yung iba nagtatanong, "Uy, may kapatid pala si Mariel, bakit hindi sinasabi?" Bago pa lang po talaga ako dito. Kaya wala po talaga nabanggit si Mariel. Ngayon ay nakilala na ako ng iba, "Uy, may kapatid ka pala, Mariel." So, pinopromote din ako ng kapatid ko dahil nga nagbablog na din ako, nakafocus ako sa reel. Ngayon ay naumpisahan ko at ipagpatuloy ko ang aking YouTube. Kaya dito ako nagpapakilala sa inyo na ako yung kapatid ni Mariel na nasa USA. Porket alam nyo na magkapatid kami ni Mariel ay yung iba in-expect talaga na magkapareho kami ng ugali dahil magkapatid nga kami. Hindi po lahat ng magkapatid ay magkaugali. Ako po talaga ay may sariling personality. Kung ano ang nakikita niyong ugali ko, ay yun po talaga. Kung yun po ang ugali ni Mariel, ay siya po talaga yun. Bata pa lang talaga ako ay fashionista na ako, mahilig sumayaw, yun po talaga ang habit ko. Ako po talaga ay ma-artist sa mga damit noon pa. Ako minsan nahirapan po ako mag-adjust sa aking sarili dahil yun po talaga ang totoong ako, masayahin at saka madrama. Funny po talaga ako minsan. Yung kapatid ko naman ay kung ganyan po ang kaniyang pinakita ay ganun po talaga siya. Humble lang po talaga yan at hindi po talaga kami magkapariha. Yung iba nagkukumpara, dapat yung ganun ka dahil magkapatid kayo. Hindi niyo naman po talaga makokontrol yung isang tao kung ganito ang personality na nakikita niyo. Marami din ang nagtatanong tungkol sa aking anak, bakit daw hindi ko pa dinala dito at bakit daw hindi kami sabay na nakarating dito sa USA. Totoong dahilan kung bakit hindi ko muna dinala ang anak ko dahil gusto ko talaga alamin muna ang buhay ko dito sa Amerika kung okay ba at gusto kong maging stable man dahil gusto ko pagdating niya ay okay na ang lahat at ayoko po talagang magko-problema na kasama ko yung anak ko na sa malayo ako. Gusto ko mag-isa munang gawin ang buhay bago man ma-experience ng anak ko na ay ganito pala ang buhay sa USA dahil nga mag-a-adjust pa tayo dito at alamin muna ang totoong reality ng buhay. Kaya ngayon sinasabi ko sa aking anak na nito pala ang buhay dito, maging independent tayo. Intindi ko naman sa anak ko na paunti-unti kung ano ang dahilan pero as of now ay nakaprocess naman ang papers niya. Darating din tayo sa panahon na ibibigay ni Lord na magkasama rin kami dito. So hindi naman po talaga as in madali natin ang panahon. So si Lord na po ang kusa ang ibigay na kung kailan kami magkasama dito. Dahil ngayon ay ginagawa ko rin yung best ko na mag-iipon din at magtatrabaho para din sa aking anak. 2 years pa lang ako dito sa USA, simula nang mapetisyon ako ng aking husband na nakilala ko lang sa Facebook, ngayon ay naging asawa ko na. Kaya ako nakarating dito nang dahil po talaga sa kanya, na-petition niya po ako noong 2021 at nag-approve po last 2024, 2 years ago. Kaya po ako nakarating dito sa Amerika at nakapangasawa ng puti. Marami ang nagtataka kung paano daw ako nakarating dito. Asawa pa ako ng American at na-petition niya po ako at ang gamit kong visa ay fiancé visa po. Yun po talaga. Medyo matagal din po talaga ang approval at ang dami ko din na pagdaanan. 2021 po ako nag-process pero na-approve po siya ng 2024 dahil nga nag-pandemic. So, naghintay po talaga ako ng time na yun kung para po talaga sa akin dahil hirap din po talaga ng LDR. So, magka-chat na po talaga kami noon at magka-relasyon na kami. Before ako na-petition ng husband ko ay nagka-chat na po kami 1 year mahigit dahil kailangan mo talaga kilalanin mo muna yung tao bago ka pupunta sa lugar nila. Dahil hindi biro ang pupuntahan mo, malayo ka. Sus ko, ang hirap po talaga kapag may mangyari sa'yo. So yun, nagkakilala kami at yun ay nag-progress yung relationship namin kaya pinitisyon niya ako. So LDR muna talaga kami noon. Kinilala na muna namin ang isa't isa kung mag-workout ba ang relasyon namin habang LDR. Workout naman siya at nag-decide siya na ipetisyon ako na
fiancé visa para dito na po kami magpakasal sa Amerika. Ang tagal din namin magka-LDR bago man ako nakapunta dito ay almost 3 years po ang aming LDR. Talaga biro yung nagchat-chat lang kayo at nagtatawagan dahil hindi mo alam kung siya na ba talaga ang destiny mo, pwedeng mawala sa'yo bigla. Pero ngayon ay okay naman at nag-progress ang aming relationship. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa pag-process ng papers ay hindi po talaga biro ang pagpunta dito sa USA. Ang dami mo talagang mapagdaanan dahil ako nakatira sa probinsya ay kailangan ko pumunta ng Manila, kailangan ko pumunta ng Cebu para sa mga medical at sa mga seminar. So kailangan mo talagang yung gawin. Pero sa mahabang panahon na paghihintay, worth it naman talaga dahil na-approve yung visa ko. Bakas dito na kami ni Habi ikinasal dahil nga yung gamit kong visa ay fiancé, so dapat dito ka talaga ikasal. Ngayon ay sobrang happy naman ang aming marriage life. Alam naman natin na hindi talaga perfecto ang relasyon dahil nga sa ating kultura na magkaiba. Pero at least nananatili ang aming pagmamahalan, no? Importante po talaga kung gaano kamahal ako ni Habi, yun rin ang pagmamahal niya sa aking anak. So happy na po talaga ako nun. I think nasabi ko na sa inyo lahat kung paano ako nakarating dito na nakapangasawa ng puti na siya ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon bilang ate ni Maria Lassie na nakatira na din sa USA. So, yun lang po talaga ang masasabi ko. I think that's all for today, guys. Thank you for watching me. This is me, Pinay Girl.